na maganda yung effect sa mother ko. Ang nangyari nung sumunod na mga gabi, ako naman yung nag-try kasi sa back pain ko. So since nawala siya nung gabi, nung madaling araw nilipat ko sa may tummy ko. Kasi yung acid reflux, tsaka yung naisip ko, sabi ko, pwede ko sigurong itapat doon sa tapat ng liver. And then after noon, nung umaga, pag-test ko ng blood sugar, kasi tumataas din yung blood sugar ko, ang nangyari, 30 counts po yung ibinaba niya. So, natuwa po kami. Kaya every night, yun ang ginagawa ko. Nasa tummy ko yung, card. Tapos, sa practice ko sa clinic, meron akong binunutan. Tinry ko rin. Sabi ko, kung nakakawala siya ng pain, baka pwede kong gamitin sa patient na bagong bunot. Syempre, naka-anesthesia. After kasi ng bunot, pag nawala na yung anesthesia, sobrang sakit na nun. Accidentally o hindi sinasadya. Nadala ni patient yung card. Buti hindi taga malayo, malapit lang dito sa amin. Sabi ko, sige gamitin mo, bukas mo ibalik. Hindi po yun sumakit. Never po sumakit. Nung matanggal yung anesthesia, hindi talaga po daw sumakit hanggang sa masoli sa akin yung card. Sabi ko sa kanya, sabi niya, kukuha din siya, mag-iipon lang kasi ano po siya kumbaga kaya siya nagpa-dental, magwo-work. Sabi niya kukuha din siya ng card. So yun po yung tinry ko sa mga patient. And yung second na ginamit ko din sa patient, tinry ko na after ng bunot, hinintay namin na nagpipain na bago ilagay si card. So yun, syempre, nagbi-bleeding pa siya nung nilagay si card, na-stop yung bleeding, tapos unti-unting nag-subside yung pain, walang iniinom na pain reliever. So sabi ko, pwede talaga siya sa mga ganong sitwasyon, lalo na kung ang patient ay may mga allergic reaction sa mga gamot. Yun po yung mai-share ko sa inyo. So kung may mga kakilala kayo ng mga dentist, pwede nyo ring kung medyo lang ang iba ay mahirap i-approach. Yung parang hindi nila alam ang about sa negative ion. So, medyo pero saan ba at matatanggap din niya ng ng mga nasa medical. Ayun, yun po yung mai-share ko sa inyo. Talagang yung isa pa, okay, ito yung hindi mahirap ibenta. Kumbaga parang share mo lang yung mga testimony. I-share mo lang, ikwento lang, simpleng kwento, simpleng Then, pag na ang tao na kausap mo ay may nararamdaman talaga sa katawan, hindi mo na siya kailangang bentahan. Siya na yung magsasabi ng kukuha din ako niyan. Yun yung nakaka-amaze dun sa one of my patient, na kwento ko lang. And then, yung hawak ko mismo, binili na niya. Hindi mo na-allokin I-order ako niyan. Tapos maya-maya sabi, sige, i-order kita. Sige, maya-maya. Sabi niya, kunin ko na yan. Yun, ganun siya. Hindi siya mahirap i-dispose. Kasi nakita namin na mabilis yung nandito talaga yung negosyo. Para siyang hot pandesal, para siyang pancake na yun yung masasabi ko pagdating sa product. Yun lang po. Thank you so much, Doktora. And what happened also to your mom? Si Mami po? Bali po siya kasi nung time po na yun,
nakatungkod-tungkod siya. Bali po, yung tuhod niya nagmaga. Tapos, nanghihina siya. Then, binubuhat po namin yon paggabi. So, kailangan kong gumising para buhatin siya, para mapawiwi sa basin. Kasi dinalahan na namin ng basin sa kwarto. Kasi pag sa CR, malayo, inaabot po siya. Talaga kasi nahihirapan siyang pumunta sa CR. Nandun lang siya sa may pintuan, aabutin na siya. So, from bed to dun sa basin, na po, talagang bubuhatin. Kasi kailangan, nakakapuyat din. Pero after po na mga 30 minutes na nakaano na siya na relieve yung pain, akyat baba na po siya sa kubo. Iniiwan na yung tungkod niya. Minsan hindi niya alam, nasaan yung tungkod ko? Hinahanap na niya. Pag wala, hindi na po siya nakakapagtungkod. Sabi ko nga, naglalakas-lakasan na eh. Galing naman. Yun po, yun yung ma-share ko. Thank you, Tapos Doktora. meron pang isa. Opo, sige po. Meron akong naging ka-chat online na tinatouch. Yung parang binibigyan mo ng advice, ganyan, chini-cheer up mo. Baga, siya ay may breast cancer. She is a breast cancer from Leyte. So, online ko lang po siya na and then yun, sinendan ko po ng isang graphene kasi nakakausap ko siya in midnight, ganyan, 11, 2, talagang in pain na pabalik-balik. Sa ngayon, sabi ko sa kanya, kinakamusta ko kung nakakatulong. Okay naman daw po, nag-subside yung pain, bumababa at hindi na malimit nagpe-pain. Lamang, meron po siyang napansin na dati, pain lang, tapos yung wound talaga po niya, may sugat po kasi. So yung wound, hindi talaga po siya ng blood sugar. Takot po sa hospital. So tinitiis na ng pain. Ngayon, kasi isang card lang po yung nasa kanya sabi ko, sige, gamitin mo pang pain reliever man lang, ganyan, sana makatulong. Mula nung ginamit niya, nagdi-detox. Lumalabas yung nana. So yun yung ngayon na nangyayari. Pero yung pain na nawawala daw naman po. Sabi ko sa kanya, sayang sana kahit mga dalawa pagtapatin yung magkabilang side na magamit niya. Pero tinuturuan ko po kung yung gaganon. Sa ngayon, sinusubukan namin na sa 12 o'clock position yung card. And then after mga 30 minutes yon, then pahinga niya. Then lipat niya sa 3 o'clock position. And then lipat niya sa 6 o'clock. And then 9 o'clock position. Yun po yung pinapaano ko sa kanya. Kasi isa lang po yung card niya eh. Galing. Tama. Try lang po. Basta kasi kapag ka po kailangan. Correct. Yun lang po. Thank you so much, Dr. Telma. And hoping this Monday, pag maganda panahon, we'll see you Monday. Okay po. Sige po. God bless po. Regards po kay Colonel. Thank you po. Galing.